araw mga bata, ang tatalakayan natin ngayon sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 3, Day 3 ay tungkol sa ang aktibong Pilipino at ang kanyang komunidad. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Narito ang pamantayan sa ating aralin ngayon. A. Pamantayang pangnilalaman. B. Pamantayang pagganap. C. Mga kasanayang pampagkatuto. At D. Mga layunin. Panimulang gawain. Magandang buhay mga batang makabansa. Handa na ba kayong kilalanin ang ating kultura? Isang makabuluhang araw sa ating lahat. Halina't maglakbay sa kasaysayan ng ating bayan. Para sa ating balik-aral, isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung ito ay hindi wasto. Una, ang pamilya ang itinuturing na unang paaralan kung saan natututuhan ng isang bata ang mga batayang moral at pagpapahalaga. Pangalawa, ang pagiging aktibong mamamayan ay nagsisimula lamang kapag ang isang tao ay nasa tamang edad na para bumoto. Number 3. Ang mga gawi sa loob ng bahay tulad ng pagtitipid ng kuryente at tubig ay pagpapakita ng pagiging responsableng Pilipino. Number 4. Hindi kailangan ang gabay ng magulang sa paghubog ng disiplina dahil kusang natututuhan ito sa labas ng tahanan. Number 5. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa o pagiging matulungin ay madalas na nagmumula sa mga turo at halimbawa sa loob ng pamilya. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Una, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. Pang-lima, tama. Pagganyak. Sa panahon ng pandemya, ang komunidad ay nagsilbing pinakamahalagang safety net o proteksyon ng mga mamayan sa labas ng kanilang tahanan. Narito ang dalawang pangunahing kahalagahan ng komunidad sa ganitong kritikal na panahon. Sentro ng bayanihan at tulong. Ang komunidad ang naging katuwang sa pamamahagi ng pagkain at ayuda, gaya ng community pantry. Dito nagmumula ang mabilis na tulong para sa mga kapitbahay na nawalan ng trabaho o nagkasakit. Pangalawa, unang linya ng depensa. Ang komunidad ang nagpapatupad ng mga patakaran sa kalusugan gaya ng quarantine at vaccination. Dahil sa pagkakaisa ng mga tao sa isang lugar, mas madaling napigilan ang pagkalat ng virus sa lokal na antas. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Ang layunin ng ating aralin ay na ipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad sa pagpapaunlad ng bansa, nakapagpapahayag ng mga idea kung paano maaaring magpakita ng pagpapahalaga sa komunidad bilang isang aktibong Pilipino. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Dakila ka, bayani ka. A tribute song to our frontliners ni Arnie Mendaros. Narito ang buod ng bawat istansa. Unang istansa, ang pinagdadaanan. Ipinapakita rito ang pisikal at emosyonal na hirap ng mga frontliners.
Ang pangunahing punto, binabanggit ang pagtitiis sa puyat, ang hirap ng pagsusuot ng PPE o nakabalot na proteksyon, at ang lungkot dahil hindi nila makasama ang kanilang pamilya para lang hindi makapanghawa. Pangalawa, ang chorus, ang pagkilala. Ito ang pinakapuso ng kanta kung saan tinatawag silang dakila at bayani. Ang pangunahing punto, binibigyang diin na ang kanilang paglilingkod ay hindi para sa sarili kundi para sa kaligtasan ng buong bansang Pilipinas. Sila ang nagsisilbing pag-asa sa gitna ng takot. Ang bridge, pasasalamat. Ito ang bahagi ng direktang pasalamat mula sa mamayan. Sinasabi rito na ang kanilang serbisyo ay hindi malilimutan at laging itatangi sa puso ng mga Pilipino. Ang pasasalamat ay abot hanggang ulap na ang ibig sabihin ay napakataas ng paggalang sa kanila. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Gagawa kayo ng isang community project proposal na naglalayong makatulong sa inyong komunidad. Gawin ito ng pangkatan. Narito ang isang halimbawang simpleng project proposal. Ang pamagat, lunti ang bakuran, busog na kapitbahayanan. Sino ang gagawa? Juan de la Cruz, grade 3. Section, masayahin. Saan gagawin? Sa bakanting lote sa tabi ng aming barangay hall. Ano ang layunin ng project? Gusto ko pong magkaroon kami ng community vegetable garden. Layunin nito na magkaroon ng libre at masustansyang gulay ang mga kapitbahay namin. Turuan ang mga bata na magtanim at mag-alaga ng kalikasan. Gawing malinis at maganda ang bakanting lote sa aming barangay. Ano-ano ang mga gagawin? Panghihingi ng tulong, kakausapin ko po si Kapitan para payagan kaming gamitin ang lote. Bayanihan sa pagtatanim. Bayanihan sa pagtatanim. Yayayain ko ang aking mga kalaro at kanilang mga magulang na magdala ng mga buto ng gulay tulad ng sitaw, kalabasa at pechay. Recycling. Gagamit kami ng mga lumang gulong o plastic na bote para gawing paso. Schedule ng pagdidilig. Gagawa kami ng listahan kung sinong bata ang magdidilig bawat hapon pagkatapos ng school. Number 3. Ano ang inaasahang resulta? Pagkalipas ng ilang buwan, makakapitas na po kami ng mga gulay. Ang mga mapipitas ay ibibigay sa mga pamilyang nangangailangan sa aming komunidad para lahat ay maging malusog. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Gumawa ng isang refleksyon tungkol sa kahalagahan ng komunidad sa paghubog ng pagkatao ng isang aktibong Pilipino. Narito ang halimbawa. Ang aking refleksyon, ang aking komunidad ay parang aking pangalawang pamilya. Dito ko po natutuhan ang maging isang mabuting batang Pilipino. Dahil sa aking mga kapitbahay at mga pinuno sa barangay, natutuhan ko ang maging matulungin at masunurin sa mga batas tulad ng hindi pagtatapon ng basura sa kalsada. Kapag nakikita ko silang nagtutulungan, nai-inspire din po akong tumulong kahit sa maliit na paraan.
Dahil sa aking komunidad, nagiging aktibong Pilipino ako dahil natututo akong magmalasakit sa ibang tao at hindi lang sa aking sarili. Masaya po ang tumulong para maging malinis at tahimik ang aming lugar. Paglalapat at paglalahat. Paano ka magiging aktibong miyembro ng komunidad o barangay? Para maging isang aktibong miyembro ng komunidad, narito ang mga simpleng hakbang: pagsunod sa batas, pakikilahok, dumalo sa mga barangay assembly, at makiisa sa mga proyekto gaya ng Clean and Green o bayanihan. Pagmamalasakit, tumulong sa kapwa ng kusa at maging alerto sa mga nangyayari sa paligid para sa kaligtasan ng lahat. Pagboboluntaryo, magbigay ng oras o talento para sa mga aktibidad na makakabuti sa mga kapitbahay. Pagtataya ng natutuhan. Ang output sa community project proposal ang gagamiting pagtataya ng natutuhan. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang ating aralin sa Makabansa 3. Paalam mga bata!